Sample lang, ma'am. Dito, ma'am. Hindi, para ang performer dapat hindi mayain. Katulad ko. Kaya dito may nagtoksa na dito. Sabi niya, sir, bakit ako pag nagtoksa harapan, kinakabahan ako? Ang una mong gawin, tatayo ka sa harapan ng mga maraming OFWs, ang una mong gawin para hindi ka na mahiya, sabihin mo na agad, nahiya ba kayo? O, pag kinakabahan ka, sabihin mo, kinakabahan ba kayo? Di ba? Para sila maunahan mo. Ganon din dito ngayon, ma'am. Ang gagawin mo, sige. Sir, pagod na kasi ako kagabi, nag-gig ako. Ha? Pagod na ako kagabi, may gig ako kasi. May date ka? Grabe. Pinagod ka. Ginamit yung bunga kagabi. Talaga? Sample lang anong kanta? Araw gabi, nasa isip ko, nagpapalapit ka. Dapat tumayo. Kahit saan magpunta. Si ma'am ay isang performer. Araw gabi, nalalasing sa tuwa. Kapag papiling ka, araw gabi tayong dalawa. Talaga. Walang birit doon. Okay. Depende. Ako wala. Kahit wala akong ano, pag kumanta, pag bumirit ako. Ha? Tell me when will you be mine? Oh! Kwando, 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 kwando. Oh, ano? Okay. Ako ang nagbuong kawitin na yan. Ako ang umawit nun. Okay! Pangalan ko? Gusto niyo malaman? Pangalan ko, by the way. May ballpen ba kayo? Dapat sumunod lang kayo. Mabilisan tayo para matapos tayo maaga. Para makawin naman ng tatlo. Gusto mo ihatid ko kayo? Gusto niyo ihatid ko pa kayo? Hindi na? Ma'am, presence of mind. Habang nagsasalita ako dito, habang tinatanong ko kayo, dapat focus ng mind mo sa akin. Hindi yung tumatanong ka, nakangiti ka sa akin, pero ang nasisipan mo, ang oras ba tayo makalabas dito? No? Kasi bakit? Pag yan wala sa mind mo, wala kang natutunan. Pag nag-exam ako, sa sinabi ni Mr. Bong dito, wala kayong may sagot. Tama? Kasi wala natutunan. Pag wala kang naisagot, dahil wala kang natutunan, ha? Ang exam ko, 1 to 50 items. Ang passing score ay 149. Dahil hindi ka pumasa, wala kang certificate. Papayag ba kayo? Mag-exam tayo, hindi na. Hindi na. Ma'am, lumapit ka dito para malapit ka dito. Dito ka, dito. Dito ka banda. Ma'am, kayo dalawa. Okay lang kayo dyan? Within 3 minutes. Mag-consume ang 3 minutes. Tapos ang bigay ng, hindi pa tapos ang bigay ng certificate. Kinabukasan, yung nasa likod. Babalik na lang kinabukasan. Mapapayag ba kayo? Walang certificate. Ngayon, kahit nauna ka pagdating dito kanina, ay nasa likod ka naman, ay unahin ko sa labas. Sa harapan mo nang bigyan, tama? Kaya kung hindi kayo naabot, sa loob ng 3 minutes, na-consume na, hindi pa tapos ang certificate, kinabukasan ka na lang bumalik kunin ang certificate. Okay. Kita ba kayo dyan lahat? Kita. You know, medyo mahirap ah. Ito ay ginagawa ko araw-araw. Bakit? Para maging remembrance ko. At remembrance mo rin. Okay? Hindi na ako magbukas ng projector. Kasi bakit pag nagbukas ako, aabutin kayo ng matagalan tayo. Isa-isahin ko. Ito, 6 hours dapat eh. No? 6 hours dapat yan. Yung sa akin, 1.5 hour dapat. Pero swerte nyo. Sa ibang pilos, sobrang higpit. Dito, okay lang tayo. No? Kaya swerte nyo. Dito kayo nagpidos. Ang maganda pa, may libreng assistance pa. Just in case of emergency. No? Kaya ako nandito. Just in case of emergency. Ballpen. Meron. Sulat yung pangalan ko ah. Okay, ito pangalan ko, by the way, Mr. Sam Carabaw sa tagapagsalita na may pilos, monthly sa Saturday. Nandito rin po kami mag-ibalita ng Mr. Sam, ba't kayo nandito? Nandito kami dito sa napagagang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Dahil sulat hindi. Kasi mabilis ako magsalita. Dapat, pag nasa pilos ka, alerto ka.
Kasi bakit? It is a part of your training. Tama? Kayo ay aalis patungo sa labas ng bansa. Dapat magiging alerto ka. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. No? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Magtatanong lang. Mabilis lang ako magsalita eh. Nakupyan niyo ba? Hindi. Hindi talaga. Ma'am, ang pangalan ko talaga, Mr. Sam. Sa probinsya, pangalan ko, Samuel. Nung pumunta ako ng Maynila, nilivit up ko ng konti. Kaya, ang pangalan ko, Sam. Ayos ba? Ma'am, ikaw, anong pangalan mo? Anong pangalan? Caramel po. Caramel. May L din na. Sa probinsya, pangalan ko, Samuel. Dito, Sam. Samuel. May natutunan? Sundin ha, magtatanong lang. Sino ang mga X abroad? Taas ng mga kamay, X abroad. Taas yung mga kamay. 5. Sino ang first timers? Taas yung mga kamay. 6. Okay. Sabi ni Mark, parang hindi siya nagbilang. No? Hindi naman talaga ako nagbibilang. Anong mas marami? Ang 5 or 6? 6. Pag i-times ko yan, 5 times 6, ang tao is 30. Pag binilang ni Sir, sabihin ni Sir, tama nga, 30. No? O hindi na ako bibilang. Kasi pag nagbilang ako, matagalan tayo. Wasting of time. Tama? Ngayon, Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang malaman, kaya ako'y nagtatanong. Magtatanong ako ulit. Sino ang mga X abroad? Taas yung mga kamay. X abroad. Ano tanong ako kanina, no? Sabi niya, sino ang mga X abroad na umabot na ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 15 years. 10 years. 12 years. 8 years. Wala. 6 years. Meron. Si Sir, 6 years sa labas ng bansa. Sir, kamusta naman ang pag-abroad mo? Ayos naman, sir. Ayos naman. May ko naman. Meron naman, sir. Okay. Nakapagpunta naman. Okay. Nung umalis ka, may asawa ka. May anak ka. Wala. Wala ka pang asawa. Wala. Hanggang ngayon wala ka rin asawa. Okay. Wala pa siyang asawa mo. No, wala ka rin anak. Okay. Tinitigil ko sila. Okay. Wala. Okay. Magtatanong ako eh. Nung mag-videos kasi, saan ka nag-videos no? Sa may ano po. Pangalan dito. Diyan lang. Hindi mo matandaan. Opo. Okay. Basta nag-videos ko kayo, sigurado. Nung mag-videos ka nung sir, nakita mo ba ako noon? Hindi. Hindi, sir. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon sa pinagpidusan mo. Ngayon mo lang ako nakita kasi nandito ka ngayon. Tama? Ngayon, magtatanong ulit. X abroad. Isigaw niyo ha. Yung totoo. Yung totoong buhay OFW. Hindi lang sa buhay mo. Buhay ng iba. Mga nangyari na hindi maganda. At saka mga nangyayari na maganda sa buhay ng bawat isa. X abroad. Isang tanong, isang tanong. Isigaw niyo. Masarap buhay OFW o hindi? Sagot. Depende, sir. Ang sagot niyo sa akin, masarap lang o hindi. Huwag mo akong sagutin, depende. Kasi ex-abroad ka. Dapat alam mo yan. Masarap lang o hindi. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Taas yung mga kamay. Yung totoo ha. Masarap buhay o OFW hindi. Masarap, sir. Ha? Sigurado? Sir. First time. First time pa nangyari. Parang gumaya na lang dito. Sir, maraming salamat. For the first time na nangyari, na may sumagot sa akin ng masarap. Na? Ilang taong sa labas ng bansa, sir? 5 years. 5 years. Kamusta? Okay, sir. Okay naman. May naipon? Meron. Mayroon naman. May asawa? Meron. Ilan? Isa lang. Isa lang. Kayo pa rin. Oo. Very good. Ma'am, yan ang mukha na dapat pagkatiwalaan mo. Nung umalis, may asawa. Isa lang asawa. Ngayon, pagbalik, may asawa pa rin.
Pero hindi pa kayo magtataka. Bakit kukunti lang ang bumabalik ng mga OFWs? Nagpataas ako ng kamay, halos 5 lang ang tumaas ng kamay. First timers. Hindi pa kayo magtaka? Hindi pa kayo magtaka? Bakit kukunti na lang ang bumabalik? Kahit araw-araw ka pumunta dito at mag-observe, minsan wala talagang tumataas ang mga kamay ng mga ex-abroad. Bakit? Ang sagot ng isa dito kapot, sir, siguro, ubos na. Ang iba, sir, siguro dala na. No? Nadala na. Kaya tanong ko lagi, magtatanong ko sa mga first-timers at sa inyo lahat. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy. Mahina ang sagot. Tuloy, hindi. Tuloy. Isa pa! Tuloy. Tuloy. Pero parang kinakabahan yung iba. Minsan pag nagtatanong ako, may sinisito yung katabi. Tuloy ka pa ba? Ngayon, tuloy. Wala problema yan. No? Nanonood pa kayo ng television, social media? Nanonood kayo? Talaga. So ngayon, may ipapakita ako sa inyo mamaya, pag uwi niya ng bahay, ano niya lang, i-search niyo lang, anong date, no? Anong date kayo nagpidos, makikita na kayo doon. Makikita na kayo doon. Bakit? Lalabas na kayo kinabukasan. Diyan, no? Lalabas na kayo diyan. Lalabas na kayo. Okay. Mr. Sam, sabi ni ba, tuloy mo na kasi antok na kami. Tuloy mo na Mr. Sam kasi gutom na kami. Okay, concentrate. Tingin sa akin ha. Tingin. Ngayon, alam niyo ba ang pagiging buhay OFW, first timers? Dapat alamin niyo kung ano ang pinasukan niyo. Hindi lang yung basta-basta ka lang mag-abroad. Hindi mo alam kung ano ang pinasukan mo. Hindi mo alam kung anong proseso ang pinagdadaanan mo. Kasi ang iba, tuwang-tuwa na pag nasa loob ng PIDOS, ang iniisip lang, certificate. Bakit? After nito, pare, flight na natin. Tama? Ang alam mo lang, yung flight mo at PIDOS. Pero hindi mo alam ang ginalagyan mo ngayon. Bakit? Magtatanong pa ako. Kung 100% kanina ang pakiramdam mo, no? Dahil sinabi ng igil mo, bilisan mo doon. Kahit hindi ka na magpatapos ng PIDOS. Bilisan mo kasi sure na sure makaalis ka na. Tandaan, hindi lahat na nagpipidos ay nakakaalis. Bakit? Gusto mo naman? Magtanong lang. Sana 100% na yan. Naramdaman mo kanina, sana hindi mababawasan. Kasi tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. So 100 na excitement mo. Magtanong ako. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Nakapag-sign? Kunti lang. 8, 19. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? 11. Yung hindi tumaas ang mga kamay. Ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Pakialam ko sa'yo. Ano? May tumaas ng kamay, mayroong hindi. Sabi ng iba dyan, ano kaya? Ang itatanong niya. Di ba? Inuunahan ko lang may mo. Sila? Okay. Nagtatanong lang ako. Kaya, para malaman nyo, at nakita ko na, mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas, ma'am, nakapag-sign ka na ba ng kontrata? Ayon sa batas, ang isang OFW, batas ang pag-usapan natin ngayon, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niyo ba? Ha? Sign ng kontrata. Kaya pa rin siya tanong ng tanong. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata! Then after na mag-sign ng kontrata, sisiguro na yung makaalis na. Bakit? Nasa batas yan. Kasi bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at nabisan, dapat 60 to 90 days prior, dapat nakaalis na siya ng Pilipinas. Dapat
Wala na siya ngayon dyan. Sa kanya, inuupuan. Sabi ng iba ha, 60 to 90 days prior, bakit kami? Nandito pa rin. May ibig sabihin, kanina, sa hindi nakapag-sign ng kontrata, bawas ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 80% na lang. Kung 80% na lang kanina ang natira, no? Dahil iba hindi pa nakapag-sign ng kontrata, dapat, no? Hindi ka pa nakaalis, nakapag-sign ka na ng kontrata, pero hindi ka pa nakaalis, lumagpas na, umabot ng 10 months, another 20% ang ibabawas ko doon. Sa excitement mo na 80%, ang natira is 60%. At dapat, bakit na kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpilos, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba niya nagbayad na ng placement fee. Sabi niya, tama, ako nakapagbayad na rin. Ngayon, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niya, ha, 1 month salary. Bakit sa akin? Sobrang laki. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natin is 40%. Sabi na, bakit akin sobrang laki, no? Ikaw, magkano? May nakita ko dyan si Nikoy. Ikaw, magkano binayaran mo? At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel, o restaurant, kaya tuwing may binabanggit ko na lugar, gumaganon, umaangat ng balikat ng iba, no? Okay. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa lugar, sa loob ng agency. Sabi ng iba, Sir, kami, sa GCash. Ang ibig sabihin, patay ka na, bata ka. Dapat sa loob ng agency. Tama? Kung nangyari sa'yo, yung nabanggit ko, at hindi ka sa agency nagbabayad, may ibig sabihin, bawas naman ang excitement mo. Ng 20%, ang natira is 20%. At dapat, pag nagbayad ka, ay mayroon ka o kulang resibo. Sabi ng iba dyan, ha? Resibo. Bakit kami wala? May ibig sabihin, pag nangyari ulit sa'yo, ubos na ang excitement mo. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Sir, paano mo mapapatano yan na biktima ka kami ng illegal recruitment? Iyan ay naayon sa batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya sabi ng iba, sus, mabuti na lang. Nandito si Mr. Sam. Akala namin okay na kami. Tama? May nangyari man sa'yo. Dapat alam ng agency yun. Kasi ang iba, nagawa ang transaksyon sa labas. Walang alam ang agency. Kung magreklamo, mag-file ng kaso, no? Nahuli ang suspect. Pati nga sa loob ng agency, damay. Kasi bakit? Hindi man lang inaalam yung status ng kanilang mga aplikante. Basta lang pagpipidusin, pagbabayarin, biktima pa para sa labas. Malinaw? Tanda, dito, iba-ibang bansa. Last month, 168,000 bawat isa. Sumunod, 35,000 bawat isa. Sumunod, 96,000 bawat isa. Sumunod, 10,000 bawat isa. At last week, ang reklamo sa akin, Sir, 250,000 po bawat isa sa amin. Nag-resign pa sa trabaho. Teacher, magtrabaho sa Korea. Ang trabaho sa farm, ayaw na mag-teacher. Gusto sa farm. Mag-ano ka doon, mag-araro. Fruit picker. No? Ang hirap. Ang problema, walang pinipili. Tinan mo, anong bansa sila? Korea, Palau, Malaysia, South Africa, Saudi Arabia, Japan.
iba't iba ang offer ng mga illegal recruiter. Kaya dapat alam ng agency. I-inform ng agency at sila ang bahala. At least may alam sila. Pag nahuli ang suspect sa loob, sa labas, hindi sila madamay. Bakit? Pwede bang madamay? Pwede. Accessories of the crime. Kaya yung sa kaluwagan ng agency, kaya sila nadamay, dahil sa kaluwagan ng agency, na basta-basta na lang, papuntay ng PIDOS ang OFW, pakuhain lang ng certificate kaya emergency daw, uuwi na agad. Swerte nyo ma'am, nakaabot kayo ng 3 sa akin. Kaya kung hindi, mayroon na akong alam dyan. Nung mabanggit mo kanina, kaya dapat ingat. Ingat mga ma'am. Baka may hindi kayo dito performer, no? White slavery case. Hinawakan ng kaso year 2003 sa Malaysia. 15 sila. Yung pinakamayedad sa kanilang 81 years old. Tinablan buntis. Bawat isa. Nasabi, magtrabaho sa labas sa bansa. Ang sahod, 45,000 bawat isa. Yung pala, 45,000 bawat isa. Dininta sila tuwing gabi. 20 na parokyano bawat isa. Ang isa ng tinablan buntis. Nahuli namin ang suspect sa SM Food Court, no? Sa Fairview. Pamangking pa ng isang kernel. Naka-live yun noon, 2003. Ibinalita pa sa radio pag sinabi, mula sa Makati, ito si Mapatol, 141 ang nagulat, sa bilang may tulong ang 50,000 watts, PWIZ! Ako po yun. Sa isang radio pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RH News. Sabi nga sa ang naglilikod sa pagbabalita, ako rin po yun. Sa isang diaryo, ako si kaagapay natin guys. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito. Ingat sa dami ng biktima ng illegal recruitment. Kaya ayaw lang namin, pag nagka-problema kayo, may agency, wala nang magpapaalis ng mga OFW, kawawa naman. Ingat, no? Huwag basta-basta kayong makinig sa mga sabi, mabilisan, nakilala namin doon, sige, ito, ganito, no? Mabilisan certificate. Ingat. Ingat, ayaw namin maulit sa kanila. Mr. Sam, gaano ito sinasabi mo? Kaya nga namin gawin, matulungan si Sara Barabagan, may ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Narinig niyo si Sara Barabagan? No. Ano siya? Household worker. Ay, household worker naman yan. No? Pero bakit siya nakulong at tinatulong ng kamatayan? Then nung inatin po siya na repair or gasain, lumaban. Ibinagdanggol ang kanyang sarili hanggang sa napatay ang kanyang amo. Kaya nakulong at tinatulong ng kamatayan. Ma'am, ikaw, sa ginawa sa'yo ng amo, papayag ka ba? Lalaban ka o hindi? Ha? Hindi na? Hindi na lang. Hindi ka nalalaban. Ano ang gagawin mo? May ibig sabihin ngayon. Sabi naman, ay, tiis naman yun. Paano naman si engineer yan? Isang engineer, maganda ang posisyon, maganda ang profession. Nakulong din at tinatulong ng kapatid. Kasi, nakapatay din ng ibang lahi. Leader pa ng anim. Nung pinagtutulungan siya, self-defense ang kanyang ginawa. Hanggang sa mapatay yung leader ng isang grupo. Nakulong din siya, tinatulong ng kapatid. Sino tumulong? Walang iba. Kami rin po dati. Ang dating boss ko ay isang ambasador. Isang inilang si chairman, naging congressman year 2013. Iniwan ko siya year 2013. Namatay siya. Former ambassador Siniris. Ako'y nagpapatuloy sa pagturok sa may mga problema. Lumaylo ako sa radyo, lumaylo ako sa dyaryo, no? Sa isang dyaryo, si Kaagapay natin, sa isang dyaryo, si Latigo ng Bayan. Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, yung Kaagapay ECTV. I-search nyo. Kung may load kayo sa data, i-search nyo. Kaagapay space ECTV. I-search nyo, Kaagapay. Kung isa-isahin ko yung ina-upload ko dun, nung unang mga ilang taon pa, no, hindi tayo matatapos. Kaagapay, search sa YouTube. Pag nakita nyo, nakasumbrero kulay itim. No? Wala kayong ibang gagawin. No? Nakita nyo na? Nakasumbrero kulay itim. Nakasalamin kulay itim. No? Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Subscribe nyo. Bakit? Yan po ang maging isa sa way na hindi kayo mahirapan pagdating sa labas-labas may problema. Kasi kung nagawa namin sa iba, pwede namin gawin sa inyo ang pagtulong. Ang kagandahan, libre ang servisyo. Ayos ba? Ang kagandahan na, ganito. Kasi minsan, nawala yung signal. Nawala yung signal, tama?
Brownout. Paano ko makakuha ng access sa akin? May number ako na ibibigay sa inyo. Just in case of emergency. Lalo na sa labas ng bansa pag may problema. Hindi mo na lang kung dapat gawin. Ang alam mo lang, yung pinicturan mo dito kanina, mga ahensya ng gobyerno. Meron pa kanina? Pinicturan kayo? Yun ang alam nyo lang, no? Tapos ang tinawagan nyo, hindi mo naman makontak. Ang sagot lang sa'yo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Paano ko sa labas ng bansa? Tama? Ang number na ibibigay ko sa inyo, hindi kayo mahirapan. Pwede kayo tumawag, mag-text doon. Siya po ang action sa inyong problema. Sino ang action? Siya ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. No? At ang kagandahan, libre ang servisyo. Ayos ba? O yung number na yan, 0948-093970, 0948-093970. Ang isa, 0960-5135-480. No? Nakopya nyo? Kasi,